Tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil mababa raw ang supply. Apektado rin ang presyo ng gulay dahil sa mga pag-ulan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kakaunti ang mga panindang isda ni Elizabeth ngayong araw sa Litex Market sa Quezon City. Medyo madalang po kasi dahil dun sa bagyo, tsaka mahirap pong mamili ngayon. Nauubusan ng stock, mahal pa po. Kaya ang mga mamimili tulad ni Hana, kung ano lang po yung kaya, kung anong budget namin, kung ano lang yung meron kami, yun lang yung ginagawa namin, yun niluluto. dito sa Marikina Public Market, tumaas na rin ang presyo ng mga isda. May iba naman na wala talagang dumating na supply, habang ang mga galunggong naman, maliliit ang mga dumating ngayong araw. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng galunggong. Sa ngayon, ma'am, mahirap ang isang kahit sa ganito. Kaya pataas ng presyo. Wala pong dating ngayon mga espada. Tapos yung mga galunggong, maliliit lang yung dating. Dahil naman sa mga pag-ulan, tumaas raw ang presyo ng ilang gulay. Ang palaya po, 130 po ngayon, dating 100 lang. Yung repolyo parang medyo lusaw po eh. Pero yung mga Tagalog matitibay. Nangangamba ang ilang nagtitinda na baka makaapekto rin sa presyo ng gulay ang panibagong oil price hike sa Martes. Tuloy-tuloy na yung ulan and talagang papasok na yung bagyo, and then yung sa pagtaas ng gasolina. Siguro doon talaga siya maapektuhan yung mga gulay namin. Ayon sa Department of Agriculture, base sa pinakahuling damage report dahil sa habagat at bagyong Bising, umaabot sa 34 metric tons ang nasirang palay sa Cavite. Hinihintay pa ang ulat kung may iba pang naiulat na napinsalang agricultural products. Kagaya sa upland, hindi naman siya masyadong concern. Sa lowland naman, wala naman nagre-report sa atin ng mga malawakang pagbaha. Para naman matiyak na sapat ang supply ng isda, nauna nang pinayagan ng importation ng 25,000 metric tons ng isda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.